Kaya may diversion road dahil kay Speaker. Ayon po yan kay Atty. Rowena Guanzon. Kasi sa balita po na itong si Representative Luis Tro at ilang DPWH Batangas officials inireklamo na sa ombudsman. Bakit? Paldo ba? O ito, panoorin natin ang balitang yan. Naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng Cat's Eye. Kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito, including tax and installation. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto, pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila hinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga Cat's Eye upon removal. Aba, paldo na naman ah. Talaga naman, grabe ang laki ng tinubo ah. Diba? Ito kasi si Representative Luis Tro. Ito po yung nag-viral na karana dahil kay Speaker may AH, dahil kay Speaker may AKAP. O ngayon, anyari na, kayo na yung may reklamo. Paldo. Napapansin nyo ngayon, yung mga galit sa mga Duterte, yung mga nagtulong-tulong para lang siraan si BP Sara Duterte, gusto ma-impeach si BP Sara Duterte, lumalabas ngayon, sila yung mga buhaya. Sila yung may mga ginagawang hindi maganda. Eto naman, hindi pa naman napatunayan, pero base sa mga ebidensya na inilabas, kaya inireklamo sila. Tapos yung iba din, sangkot sa mga anomalyang flood control projects, sangkot sa mga insertion ng budget. Ano na, baka bandang huli, BP Sara pa rin ha. Baka pagdating ng February, next year, pwede na silang maghain ng impeachment complaint ulit kay BP Sara Duterte. Yun na naman ang tutukan nyo. Yun na naman ang paginitan nyo, yung 125 million confidential fund. Yung mga nag-iingay sa confidential fund ni BP Sara, nako, mas malaki pala ang napaldo nila. Hindi natin alam kung saan napunta ay kay BP Sara. Confidential fund yan. Napapansin nyo naman mga pasabog ni BP Sara o kagayang nakaraan kung sino yung mga buhaya. Siyempre may nagagamit ang confidential fund po dyan na kung sino yung mga source nila, malay nyo, nandyan sa tabi-tabi lang. Hindi naman pwedeng sabihin ni BP Sara na eto yung source ko, eto yung nagparating ng mga information na yan. Hindi pwede. Pinag-initan na itong nakaraan, puro BP Sara, pero ngayon, parang bumaliktad na. Hindi naman nagtuturo sa inyo si BP Sara na ano yung mga ginagawa nyo. Bigla-bigla na lang nabubuking. Kalain mo ha, tungkol po sa, doon tayo sa flood control projects. Na fact check lang ng kalikasan yan, bumaha ng bumaha ng bumaha. Di ba? Kalikasan lang po ang nagpapatunay na may maanumalyang proyekto tungkol po dyan. Ngayon, ito ang malala. Bumaha ng bumaha. Ngayon sa Cebu, bumaha ng bumaha. Malaki pala ang budget dyan sa flood control project. Pero ang investigasyon, Dolomite Beach, Davao City. Anyari. Pero yung sa kabila, sa lugar nila Buhaya, wala pa ring planong imbestigahan ba? Uunahin talaga ang Davao City na kung saan kalat na sa social media kung gaano katibay ang flood control projects. Itong Dolomite Beach naman na kung saan tinatambayan ng karamihan, pinupuntahan dahil hindi na basura ang nakikita nila. Hindi na basura ang naaamoy nila. Katunayan nga ngayon sa update po ng mga vlogger na pumupunta dyan, maraming ibon na lumilipad dyan. Maraming isda na lumalangoy dyan. Pero, iimbestigahan nila. Di ba? Sabagay, paalala, may social media na. Kung walang social media, malamang lamang na lamang sila ngayon versus Duterte. Kaso nga lang, hindi na maitatago ang katotohanan ng taong bayan. Pagaya neto, overpriced daw itong proyekto. Nako, yan na ba ang sinasabi ng iba? Na karma. Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.